Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal ghurul mayamin wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba aba'ana wa ummahatana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman wa lakal hamdu ala ma qadaitana wa ala ma ataitana ya rabbal alamin. Ahmaduka rabbi wa ashkuruka wa atubu ilaik, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aming mga taga-subaybay at mga anak, pamilya, lahat po kayo na nanonood, nakikinig ngayon. Inhiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na tagapaglikha, ang Diyos na nararapat sambahin, kung bakit natin ginagawa ang lahat ng mga mabuting gawain dito sa mundo, ay datapwat ito ay inaalay natin sa Kanya. Sana maging tunay na busilak at dalisay ang ating mga puso, na anumang salita, kilos, gawa, lantaran o ito ay patago na ating mga gawain dito sa mundo, sa natitirang buhay natin o mga panandaliang oras dito sa mundo, ay sana ito ay para sa Allah, dahil ito po talaga ang dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa mundo, para siya ay sambahin. Yung mga nakalaang linggo, halos siguro mga 5 linggo, nakuha natin yung patungkol sa lahat ng mga propeta, patungkol sa mga ibang mga propeta. Propeta Muhammad, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, si Propeta Musa, at sino yung huli? Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Ngayon, gusto ko siyang lagtawan kasi isa ito sa mga paborito kong surah, kabanata sa Quran, na nagbibigay sigla, bagong pag-asa sa atin. Dahil ang buhay po talaga dito sa mundo ay pagsubok, ngunit kung tutunghayan natin ang mga talata at kabanata sa Quran, magbibigay sa atin ito ng pagpukaw sa puso't isipan natin. Magiging malakas, magiging matatag tayo, at lalo tayong napapalapit sa Allah. Samahan niyo po kami muli sa gabing ito. Invite also your children and those people around you, yung hindi pa natutulog sa Pilipinas. Humigit kumulang lang po ito 1 oras. Ito ay uri ng pagsamba sa Allah, dahil kahabagan niya tayo, may mga anghel na nandirito na nagtitipon-tipon para lang magbigay sa atin ng mga pagpapala at habag ng ating tagapaglikha. Bago natin simulan, of course, magbabasa muna si Mujaku. Mujahid, basa ka muna. Sige, bismillah. Para mas lalong maging... Dito ka. Sige, pata ko lang. Dali. Para lalong maging, di ba? Maging kasigla-sigla ang ating pagtitipon. Quran ang pag-uusapan natin ngayon, eh. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Okay, Jazakallah khair. Kumpitisya tayo ngayon. Binasa mo yan dahil ito rin ay paborito ko tong sura. Babasahin ko rin, ha? Siyempre, para ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Pag binabasa po natin ang Quran, talagang nagpapalambot yan ng puso. Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من أهل القرآن. Wadduha. Ngayon, ang kukunin natin, subject natin ngayon ay tafsir. Tafsir, pagpapaliwanag ng mga pantas patungkol sa talata na kabanata na Wadduha. Ano ang patungkol dito? Bakit ito bumaba sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Anong mga aral na kapupulutan natin na ito ay magbibigay gabay sa atin? Magiging mapanatag tayo sa ating pamumuhay dito sa mundo? At ano ang ibig sabihin? So, ngayon, kukunin natin ang duha. Itong waw, ito yung sinasabi natin na waw'ul qasm sa Arabic. Ang waw'ul qasm sa Arabic, ito yung panunumpa. Yung wallahi, di ba? Nagsasabi tayo, wallahi. Ibig sabihin, I swear to Allah, nanunumpa ako sa Allah. Makikita natin sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusumpa siya sa mga lugar at mga panahon na kanyang mga nilikha. Paano yun? Wadduha, sumusumpa ang Allah sa umaga, sa kanyang paglikha sa oras ng umaga. Di ba? Wallayli idha saja, at sumusumpa rin siya sa kagabi. Wallayl. Waw, atf min waw al-qasm. At sumumpa rin siya sa isang talata na wal asr. Ibig sabihin nun ay sumusumpa ako sa kapanahunan na kaganapan na mangyayari ng asr sa araw ng paghukom. Diba? Yung wal asr. Innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang lahat ng mga tao, sila ay nasa kasawiang palad. Luging-lugi sa araw na yon. Maliban na lamang, sabi ng Allah, lahat ng tao yon, kung sino ang naniwala sa Allah, gumawa ng mga kabutihan, nagtimpi at nagsabar at nagpalaganap ng kabutihan. Yun yung patungkol sa wal asr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa mga pantas, sa kanyang mga panunumpa sa mga kapanahunan o oras, kaganapan o lugar, ay ito ay nagpapabatid ng kahalagaan ng mga kapangyarihan ng kahalagaan ng isang pangyayari o isang bi'adamil ma khalaqallah fi hadha zaman. Gusto niya ipabatid, maintindihan ni Muhammad at tayong lahat ng mga Muslim na naniniwala sa kanyang kaisaan ang kahalagaan ng paglikha niya dito. Kung iisipin mo, una, kukunin natin sababun nuzul hadihil ayah. What was the reason why this surah was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? According to the tafasir, the interpretation of the most of the Muslim scholars, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula noong bumaba sa kanya ang ayah na patungkol na waqumil layla illa qalila awin nisfahu warattilil Qur'ana tartila. Ang ibig sabihin nun, O Muhammad, itaguyod mo o gumising ka maski sa hating gabi na ikaw ay magpatira sa Allah.
Mula noon bumaba ang aya na ito, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay niya, sa oras na bumaba na yun, hanggat siya ay nabawian ng buhay, hindi siya tumigil na siya ay magdasal ng tahajjud. Allahu Akbar. Ulitin mo, tahajjud. Lagi nagdarasal. Matutulog yan ng maaga, gigising yan ng mga 1:00, 2:00, mag-pray lang ng 1-2 oras, matutulog uli para sa Fajr. Walang tigil yun, araw-araw. Isang sa riwaya sa mga pantas, 2 beses lang siya natigil nang hindi siya nakapag-pray sa sa buhay niya sa nangyari na yon. Ngayon, ganito kahalaga ang pagdarasal. Subhanallah, namamangha ako, namamangha ako sa isang kakilala ko, mentor ko, subhanallah. Sir, I salute you, subhanallah. Mula noon, alam ko hanggang ngayon, hindi pa rin araw-araw siya nagpa-pray ng tahajjud. Yung tahajjud na extra na mga gawain. Ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Fi ma'na al-hadith, ang aking alipin ay napapalapit sa akin sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga gawain na mga sunnah." We know in Islam that we have only 5 times daily prayers, right? But if you pray aside from that, mga extra prayers, you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. You see? Yes. Bakit, mga anak? Sayang kasi ang oras at buhay natin dito sa mundo. Lilisanin natin ito. Pag namatay na tayo, wala nang balikan. Hindi na tayo makapagpuri sa Allah, hindi na tayo makapagdasal ng sunnah, hindi na tayo makapag-ayuno. Wallahi, sinasabi ko to sa sarili ko, marami tayong pagkukulang sa pagsamba sa Allah. Most of our time, nagugugol natin sa mundo. Kaya ito, anong nangyari? Ang mga musyrik, sila daw, ay gabi-gabi, si Propeta Muhammad ay binabasa niya ang Quran. Dumating ang mga ilang gabi na wala silang naririnig kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. You see, parang nanibaguhan sila. Sabi nila, what happened to Muhammad? We haven't heard anything. Since many months ago, days ago, naririnig natin, nagbabasa lagi yan ng Quran. Pero ngayon, hindi na siya nagbabasa. Kasi, ayon sa mga pantas, within the period of 6 months, ibang mga pantas, ilang buwan, araw, na sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi bumaba ang si Jibril sa kanya. Kasi from time on then, Jibril came to Prophet Muhammad at nagsasabi siya ng salita ng Allah para ito ay sabihin ni Muhammad at na-memorize agad ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa puso't isipan niya. Pero sa mga araw na ito, parang si Jibril ay hindi na dumating at akala din ni Muhammad ay pinabayaan na siya ng Allah, ng kanyang Panginoon. Kaya dumaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa matinding lungkot, lumbay, pighati, sama ng loob, lalong nagdagdagan dahil sa panginginsulto, pangungutya, nino ng mga musyrikin, ng mga hindi naniniwala sa kanya. Sa isang riwaya may nagsabi, dumating sa kanya si Jamil na asawa ni Abu Jahal, na sinabi sa kanya na, "O Muhammad, mara'aytu syaitan kahadil layla." O Muhammad, hindi ko nakita sa iyo, naramdaman sa iyo, na dumating sa iyo ang sumasanib sa iyo na syaitan. Kasi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng paninira, lahat ng mga masasamang mga salita ay talagang ibinagsak sa kanya. Sira ulo, mapagkunwari, sinungalin, impostor. Lahat ng anumang mga salita na napakasama ay lahat nila ibinagsak kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero siya ay nananatili na nagtitimpi at nagsasabar. Sa mga oras na yun, bumaba ang wadduha. Anong ibig sabihin ng wadduha? Ang umaga. Pagkatapos ng al-falak, yung bukang liwayway, then sisikat ang araw, hindi ba? Pagsikat ng araw, yung pagsikat niya, yun yung wadduha. Sa bagong araw. Ibig sabihin, ito yung sunrise. According to most of the scholars, sabi nila dito, ang oras nito ay pagka nag-sunrise na, siguro after ng Fajr ng mga 40 minutes, 1 hour,
doon na magkakaroon ng araw, hindi ba? Doon na magsisimula ang duha. Ang oras niya mula noon, bago ito ay magduhur. Bago mga 11:40, 11:50. Kaya doon sa period na yan, ng duha, yan yung salatu tashriq na sinasabi din natin. Pwede ka mag-pray ng 2 rak'a, 4, 6, anong rak'a na gusto mo, pwede. Yan ang salatu tashriq. Salatu duha. Ang gantimpala nito, napakalaki ng gantimpala. Kasi, ito yung oras sa duha na ang lahat ng tao sa mundo sa mga oras na between like that, from 7 hanggang 11, lahat sila ay nasa trabaho. Ang mga estudyante nag-aaral. Ang mga nag-uopisina, pumupunta sa opisina. Ang mga nagtatrabaho sa mga farmers, pumupunta sila sa mga bundok, sa farm. Lahat ng kabuhayan na yun. Pero sa pagkabisi ng mga taong ito dahil patungkol sa mundo, may mga tao na mayroon silang inaalay, na naaala-ala nila ang Allah, na nagdarasal sila ng 2, 4 na rak'a. Pwede yun. Subhanallah, Allahu Akbar. Yun ang nakikita natin doon, ang pagka-malapitin ng isang alipin sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman, bumaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa period ng 6 months or more than or less than a month, siya ay nalungkot. Kasi talagang hindi nga dumating sa kanya si Jibril. At bukod pa doon, marami siyang natatanggap na mga maling paratang, mga insulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito pong sasabihin natin sa mga da'i, sa lahat ng mga nagtuturo sa Islam, kaakibat na po natin na kailangan natin na tanggapin ang anuman ang mga paninira, panginginsulto ng mga taong hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila. Mga propeta, dumaan sila sa matinding mga pagsubok. Tayo pa kaya, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Ang sa atin lang ay, wama alayna illal balagul mubin. Ang sa atin lang is only to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, kailangan by hikmah. Kung paano ito itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wadduha walayli idha saja. At ang sa gabi na ito ay lalo siyang gumagabi ng dilim. Okay? Ito umaga. Ito gabi ng pagdilim. Kung tutunghayan mo between the two, okay? The morning and the night. Logically, bakit ito bumaba kay Muhammad? Bakit ito sinabi ng Allah sa kanya? Di ba? Anong idea? Bakit? Kasi gusto ipadama ng Allah kay Muhammad sa mga pinagdadahanan niyang hirap. Huwag kang malungkot, malumbay, mawala ng pag-asa o sumama ang loob mo sa anumang bagay dahil pagkatapos ng umaga ay darating din ang gabi. Ibig sabihin, meron ding pagbabago. Anong aral dito? Nagsimula sa mabuti. Nagsimula sa umaga. Ang punto rito, mga wata, na walang panatilian. Did you get me? Anong walang panatilian? Lahat may pagbabago. May umaga, may gabi. May dilim, may umaga. May lungkot, may saya. May galit, puot, may pagmamahal. O di ba? May mahirap, may mayaman. May pangit, may maganda. May matangkad, may maliit. O di ba? So ibig sabihin, ang punto rito, ang lahat ng ito na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong itong what? How do you call it? Balance. What? Be friends. Anong be friends? Balance. Okay, considered natin na balance. Ibig sabihin, mayroon siyang kaakibat na ang lahat kasi, equivalent. Ang lahat ito ay mayroon tayong may mga kanya-kanyang ibinigay ng Allah sa atin na dapat natin yung tanggapin. Kasi maaring nagrereklamo ka kung anong ibinigay sa iyo ng Allah, pero meron ka na wala doon sa mayaman. Di ba?
Yung mayaman, may pera siya, lahat nandyan, mayroon siyang hinahanap na hindi niya makita sa iyo na mahirap. At ano yun? Tunghayan natin kung ano yun. Wadduha, wallayli idha saja. Subhanallah. Sa layl, sa gabi, mujahid, ang napakalaking reward ng pagdarasal dito ay ang gabi na tulog lahat ng mga tao. Bakit? Kasi gabi na yun, gustong-gustong magpahinga ng katawan, ng mata, ng sarili, para magtrabaho bukas. Pero may mga iilan sa mga tao na malapitin at matakutin sa Allah na ang kanilang mga katangian ay mayroon silang mga oras na ito ay inilalaan nila para sa Allah. Kaya kung gaano ito kalaki ang gantimpala, kasing tulad din dito sa wadduha. Sa wadduha, minsan marami tayong nagpapabaya, hindi nagdarasal. Nagdarasal sila lang pag dumating ang duhur. Pero hindi nila alam, between sunrise, bago magduhur, yun ang duha na yun, napakalaking gantimpala. Alhamdulillah kung nami-maintain natin yan. Sa ganun din sa gabi, lahat ng tao tulog, pero merong mga tao na pursige ng nagdarasal, ganun din. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, yanzilu fi thuluthil layl. Ang Allah ay bumababa minas sama'id dunya sa kanyang kaharian dito sa mundo at nagsasabi, manilisail fa'u'tiyala. Sino ang naghihiling at aking ibibigay? Sino ang humihingi ng kapatawaran? May yastaghfiruni fa'aghfiru la. At sino naghihingi ng kapatawaran ay patatawarin ko. Wa may yastahdini, at sino ang hihingi ng patnubay at bibigyan ko ng patnubay. Sa mga gabi na tulog lahat ang mga tao, napakalaking gantimpala na ibibigay ng Allah. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa hadithus salam, ano yung sinabi niya? Indama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah faqala ya ayuhan nas afsus salam wa ta'imut ta'am wassallul riham wassallul arham wasallul layl wan nasu niyam tadkhulul jannata haythu tasha aw min haythu tasha. Ang ibig sabihin nun, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he first arrived in Medina, and then he said to the people of Medina, "O people, spread the salam, the greetings of salam to each and every one of you, especially for those who are Muslims. You are wishing something, praying to Allah subhanahu wa ta'ala that the peace and blessings be upon your brothers and sisters in Islam." Right? Then sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at kayo ay afsus salam, at kayo rin ay magpakain sa mga tao. Wat'imut ta'am, magbigay ng pagkain. At kayo rin ay makipag-ugnayan ng mahigpit, mabuti sa inyong mga kamag-anak, at magdasal kayo ng mga extra na dasal na gabi, dahil sa oras na yun na mga tao ay tulog sila. Pag ginawa mo yun, papapasukin ka ng Allah sa paraiso sa kahit saang pintuan na gusto mo. Allahu Akbar. Min haythu tasha min abwabil jannah. Fi ma'na hadal hadith. Okay, so nakuha na ang dahilan, ang kahalagaan ng duha at saka sa layl. Okay? Ano ang connection? Marjana, if I ask you about the connection between the day and the night, ibig sabihin ay simple lang as may lungkot, may saya. Ibig sabihin, maski anong, ito mga kapatid, sinasabi natin sa mga tao, mga dumadaan ng mga pagsubok, sa matinding hirap, subhanallah, okay lang. I mean, wala tayong magawa kasi ito ay kagustuhan ng Allah. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nilikha ng Allah ang lahat ng bagay na ito ay qadar, di ba? So dapat tayo ay magtimpi at magtiis. So ibig sabihin, hindi rin mananatili yun. Lilipas din yun. Tomorrow is what? Tomorrow is another day. Forget the past. Because the past will not bring you anymore something. Only remembrance of the past. Okay? So kailangan, ang kukunin natin is yung bagong liwanag. Okay. Anong sinabi ng Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Allah. Yuhibbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? Ma wadda'aka, itong ka, damir al-muttasil ng mabniyun alal fatha, ito si Muhammad. Ka. Kayfa halu ka.
kumusta ka, ikaw. Pag sinabi mo da'aka, ibig sabihin hindi ka pinabayaan. O Muhammad, sabi ng Allah sa kanya, O Muhammad, sa bagong liwanag ng araw at sa paggabi nito, sa takip silim nito, anumang mga pinagdadaanan mo na hirap, panginginsulto sa mga tao, taggutom at taghirap ng lahat ng mga dumaan sa iyo, mawadda'aka rabbuk. Hindi kailanman ikaw, Muhammad, ay pinabayaan ng Allah. Hindi kanya itsinapwera. Hindi kanya tinalikuran. Ito ang maganda rito. Rabbuka. Bakit sinabi ng Allah Rabbuka at hindi niya sinabi na mawadda'aka Allah? Di ba? Ibig sabihin ng Allah, siya ang Diyos ang Allah. Pero ang ginamit niya dito ay Rabb. Rabbun. Hindi niya sinabi na siya ang Allah. Ang sabi dito ng mga pantas, dahil lang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Rabb, nangangalaga. Siya ang sandigan. Alam niya ang pangangailangan ni Muhammad. Pangangailangan natin lahat. Sabihin mo man o hindi, anong gusto mo, hindi mo pa gusto, hindi mo pa naiisip, alam ng Allah anong dapat na ibigay niya sa iyo. Kaya maging busilak lang ang puso, anuman mga problema mo, lumapit ka sa Allah. Yan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino mang mga tao dito sa mundo na tunay na mga Muslim na mapagmahal sa Allah, naging naaalaala ang Allah, wallahi matatagpuan sa kanilang mga puso ang yaman ng pananampalataya at tamis ng pananampalataya. Kasi they are close to Allah. Their life is all for Allah. And this is actually our life on earth. Di ba? Ano bang sabi ng Allah sa Quran? Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Indeed, my life and my prayers, inna salati, my prayers and my sacrifices in my life, in my death, or for Allah. Alam mo, nandun yung life eh. Katotohanan ang buhay ko. Ano yun? Ang asawa ko, ang mga anak ko, ang trabaho ko, ang pag-aaral ko, ang paggawa ko ng kabutihan, ang aking pagdarasal, ang aking pagtitiis, hanggat sa kamatayan ko, ang lahat ng ito, 24/7 para sa Allah. Ito mga anak, ang gusto kong iwan sa inyo. Mamatay man ako, mamatay man kami ng nanay nyo, nandyan sa inyo yung mayaman ang pananampalataya ninyo sa Allah. Dahil pag yan ay nandyan sa puso, hindi ka dadaan ng matinding hirap. Dumaan ka man sa matinding hirap, alam mo, batid mo na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sinabi niya dito, wa ma qala. Ang ibig sabihin ng qala ay hindi nagkaroon ng Allah, ang iyong Panginoon na siya ay qala. Anong ibig sabihin ng qala? Yung nagalit sa iyo, Muhammad. Never. Nay, Muhammad, don't you ever think about your Lord Allah subhanahu wa ta'ala got angry with you. Dahil sa katotohanan, pinakamamahal ka ng Allah sa lahat ng tao dito sa mundo. Alam mo, dito, mawadak, pinabayaan. Dito, hindi nagalit, hindi ka pinagalitan. O hindi siya nagkaroon ng galit sa iyo, o Muhammad. Pabaya at dito naman ay galit. Muhammad, kailanman ang iyong Panginoong Allah ay hindi kanya pinabayaan at hindi kailanman ang iyong Panginoong Allah na siya ang nagbibigay lahat sa iyo ng panustos, proteksyon, kapangangailangan mo, na siya sa iyo ay nagkaroon siya ng galit sa iyo. Paano ba siya magkakagalit sa iyo, Muhammad? Ang pagmamahal aynur rida an kulli aybin kalilatin. Yung mata na nagmamahal sa isang tao, sa isang bagay, kahit anuman, hindi niya nakikita kung ano yung kulang o ano yung masama doon sa nakikita niya. Dahil ang nakikita niya, lahat mabuti. Did you get the point? Pag mahal mo ang isang bagay, halimbawa, gustong gusto ko to, mahal na mahal ko ito. Assuming, what's so funny? Maski may mga punit pa yan, but still I love it. Okay, did you get the point, mga mata?
Minsan kayo, meron akong sapatos, lagi kong sinusuot yun. Tapos minsan punit na, nakakahiya na sa madlang people. Bakit ko pa rin suot yun? Kasi maski sinabi nyo na pangit yun, hindi maganda, gusto ko yun. Comfortable ako dun, mahal na mahal ko yun. At ganun ang magulang sa kaniyang mga anak. Ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, sabi sa mga maranaw, na lalong kalalagan suwata ka na ungad no puso ka. Masama, mabuti ang anak mo, nandito pa rin siya sa puso mo. Did you get the point? At ang tao na hindi mo gusto, wa ay nusukti tubdi umasawiya. Kasabihan nito ng mga Arabo, yung mata na hindi mo gusto ang isang bagay o isang tao, maski anong gawin niya, hindi mo na-appreciate. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mata, sa kanyang pagmamahal kay Muhammad, siya ang number 1 na tao na nilikha. Kaya kung sino ang mamahalin ni Muhammad, sino yung susunod kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamahalin din siya ng Allah at tatanggapin sa paraiso. This is actually the point. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hindi kailanman ka, ikaw Muhammad, ay pinabayaan ng iyong Panginoon. At hindi kailanman siya ay nagkagalit sa iyo. Huwag mo isipin kung ano mga iniisip ng mga tao patungkol sa iyo, Muhammad. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, maski hindi ka nila mahalin, nandyan ang iyong Panginoon na laging siyang nakabantay sa iyo at nagmamahal sa iyo, O Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ito na naman ang connection dito. Ano ang connection niya? Walal akhirah, ang araw ng paghukom, O Muhammad, khairun. Yan ang pinakamabuti sa iyo, O Muhammad. Laka minal ula, kaysa ano yung dito ngayon sa mundo. Ha? Nakuha ninyo? Kung ano ang nandito sa mundo, walang-wala ito sa araw ng paghukom. Lalong-lalo na sa paraiso ng Allah. Kaya anuman ang pagdaanan mo ng mga problema, inagpis sa buhay, obstacles, ano ba yun? Hindi. Mga difficulties, okay? Struggles in life, lahat ng mayan, panandalian yan. Mahal ka ng Allah. Okay lang na subukan ka ng Allah ng mga matindi, pero ito naman ay napapalapit ka sa Kanya. It is better than bigyan Kanya ng marami dito sa mundo, ng yaman, kapangyarihan, pamilya, anak, lahat. Pero kahahantungan mo naman sa araw ng paghukom ay ang impyerno dahil nalimutan mo ang iyong Panginoong Allah. Dahil ang naging Diyos mo, naigugol mo ang lahat ng oras mo sa pera, sa pamilya, sa kapangyarihan. So, after all, where do you go? Huh? I ask you, where do you go? After, you will die. Pag ikaw namatay, ililibing mo sa iyo yung kapangyarihan mo? Ililibing ba sa iyo mga certificate mo? Gold mo, pera mo, lahat wala. So, walal akhirah. Muhammad, o kayo ng mga dumadaan ng mga hinagpis, ang akhirah, khairul laka minal ula. Mas matindi at mas mabuti sa iyo, Muhammad, ang araw ng paghukom kaysa sa ngayon. Alam niyo ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yung paraiso, di ba? Nasabi natin ito sa mga unang mga video natin. Ang mundong ito, katulad ito ng kamay ng tao, daliri. Ilagay mo sa isang karagatan na napakalaki. Pag tinanggal mo, okay, ano yung drop? Kung may drop, okay? Kung may drop na lalabas na tubig, yun ang mundo. Ang karagatan na napakalawak, napakalaki, yun ang akhirah, yun ang araw ng paghukom na forever. Yun ang paraiso ng Allah. Means, itong mundo ito, ito nga sinasabi nila, what a small world. Diba? Tingnan mo itong nangyari nga sa atin dahil sa COVID lang. What a small world. Buong mundo ngayon, nagkaroon sila. We are only on the same boat. Okay. So, ba't kayo tumatawa? Ha? What a small world. Wala, totoo yan.
Very small. Di ba small? Nandito ka sa Saudi Arabia, pupunta ka sa Pilipinas, 9 hours, nandun ka na. Astaghfirullahaladzim. Makinig kayo. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Al-akhirah. Ano rin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ano ang sinabi niya? Paanoin mo yan? Pa-off mo. Ang sinabi niya, mali li dunya, ma ana bidunya, illa karakibun istadalla tahta syajar thumma raha. Ano ako at ang mundo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa ako ay katulad ng isang taong naglalakbay, napadaan sa isang puno, umupo siya. After nang umupo siya at doon sa isang puno na yon, nagpahinga ng konti, umalis din. Yun ang mundo. Lilisanin mo ang puno na yun. Nagpahinga ka lang. Ang tanong, doon sa puno, gumawa ba siya ng bahay? Gumawa siya ng mga anuman na simento para ito ay doon na siya maninira? No! Aalis din siya. Dito sa mundo ito, aalis din tayo rito sa mundo. You will soon go to your grave. Ito ngayon ang nangyayari ngayon sa mga astaghfirullah wa atubu ilayh. A'udhu billahi min dhalik. Okay, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, o kayo na mga nagtitimpi, maging magandang pag-iisip nyo sa inyong Panginoon. Maniwala lang kayo sa tunay na nag-iisang Diyos, sumamba at gumawa ng kabutihan at ipagbawal ang mga anumang pinagbawal niya dahil ang akhira ay mabuti sa iyo kaysa sa itong mundo na ito. Walal akhira. Alam mo ang sabi nila? Sabi din ng isang patas, wal Makkatu ula wal Madinatu khairun laka. Umalis ka sa Makkah na iyon ang lugar na doon kay pinanganak, pero ang Madina ay ang mas mabuti sa iyo, o Muhammad. Lahat 'yan. Lahat mas mabuti yung mas last kaysa sa una. Anong gusto mo? Yung sa una o yung sa huli? Ha? Sa huli. Mas gusto mo marangi ang buhay mo sa una o sa uli? Sa huli? Masya Allah. Ikaw, Marwa? Halimbawa, bigyan ka ng magandang buhay. Anong gusto mo? Halimbawa, kung sa pelikula. Sa pelikula, anong gusto mo na ikaw maganda yung buhay mo? Dun sa unang first episode o dun sa huli? Very good. At yun dapat. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Ang lahat ng mga gawain ay ang titignan ng Allah ay yung sa panghuli mo. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, di ba? Kaya dapat always ready. Dapat tayo always gumagawa ng kabutihan. Dapat sambahin ng Allah. Dapat huwag kang gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi pag namatay ka sa oras na gumagawa ka ng kasalanan, tiway. Wala nang mangyari sa buhay mo. Ano? Paano mabait ka? Kung mabait ka sa una, dapat maging mabait ka rin hanggang sa huli. Kung mabait ka sa una, kung maganda lahat ng ginagawa mo, pero sa huli, salbahe ka, nagtambal ka sa Allah, wala ring silbi. Nothing. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dahil ya Muhammad, ibibigay sa iyo ng Allah ang anumang mga bagay na ito ay ipagkakaloob niya sa iyo na kagugustuhan mo. Anong mga kagustuhan na ibibigay ng Allah kay Muhammad? Paraiso. Muhammad, ibibigay sa iyo ng Allah ang paraiso. Ano man ang mga hirap sa buhay, ibibigay sa iyo ng Allah ang reward mo dahil sa pagtitimpi, dahil sa paniniwala mo sa Allah, dahil sa pagpursigit, paggawa ng kabutihan, ikaw at lahat ng mga naniniwala sa iyo, ibibigay sa iyo ang paraiso ng Allah. So, ibig sabihin, anumang dinaanan mo, kung nakuha mo ang paraiso, hindi mo na mararamdaman kung anuman yung mga hirap na pinagdaanan mo. Tama, Ujay? Nag-aral ka, nag-study ka, 1 month, halos hindi ka makatulog, halos, lalo lang ito, yung mga nag-atin ng bar exam, mga board examination, hindi natutulog, nagsusunog ng kilay, yung mga ganyan. Pero after ng exam, naka-top notcher sila, kasama sila sa mga nakapasa, nawala na lahat yung pagod nila. You cannot compare the paradise of Allah. Okay? Muhammad, ano pang ibinigay sa iyo ano pang ibinigay kay Muhammad? Marami ang ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propeta ay siya ang naging imam.
Siya ang huling propeta at siya ang unang propeta na papasok sa paraiso. At si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, siya rin ang magbibigay ng syafa'ah. Yun yung syafa'ah. Ang syafa'ah yung mamamagitan sa kanyang mga followers. Sasabihin niya, Ya Allah, these are my followers, and Allah subhanahu wa ta'ala will tell Muhammad, O Muhammad, take all those your followers to paradise. And it was not given this privilege to other prophets, only to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given a privilege na he will live 60 to 70 years, and also his ummah, because this is according to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that the ages of my ummah will be between, in my age, 60 to 70. But this is the point. Allah give Prophet Muhammad in his ummah that there is Laylatul Qadr. Laylatul Qadr in only one night is equivalent to 84 years. 84 years performing ibadah, reading Quran, worshiping Allah. One night, para ka lang nagbasa ng 84 years. Ya Allah, 84 years. Ano ba? Oh, tama, 84 years, ta? 84, more or less 84, 83, or 4 months, to be exact, according to the calculation of the most of the scholars. Yung Laylatul Qadr na yun, khairun laka min alfi shahr. So, kung ganun lang, 84 years, ilang namuhay dito si Prophet Noah, alayhi salatu wasalam? 960 years, di ba? 950 years. Yun lang yung pagdaawan niya. Sabihin natin 1,000. Okay, nag-1,000 ang edad niya dito sa mundo. Ikaw, kung every Ramadan, gumagawa ka sa Laylatul Qadr, so kung naka 5 Ramadan ka, 84, ilang yun. Ibig sabihin, kung nanatili ka sa mga 10 years lang ng Ramadan, na lagi kang nagkakadoon sa Laylatul Qadr, mas malaki ang edad mo na paggawa ng kabutihan kaysa sa ginawa kay Propeta Noah. Where you can find this? Only to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is how Allah subhanahu wa ta'ala loved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang yun. Ang mga ummah ni Muhammad alaihi salatu wasallam, according to hadith ni Ibn Abbas, na very authentic na hadith, Sahih in Muslim, makikita mo ang mga gawain ng mga ummah ni Muhammad, one hasana, only one good deed will be multiplied to 10 to 70 times and up to 700 times good deeds. One sadaqah, one good deed, mujahid, magbigay ka lang ng pera, 1 real, gumawa ka lang ng mabuti, magtulong ka sa magulang mo, lahat, one deed will be equivalent to 700 times yudaaf. Saan yan ibinigay? Kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga ummah. Kaya pala minsan si Prophet Musa alayhi salatu wasalam, could you believe Prophet Musa? Sometimes he wishes and he said, how I wish I belong to the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was a prophet. Subhanallah, wallahi maswerte tayo. Wallahi mapalad tayo. Dahil tayo ay bilong kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat lang sundin natin ang sunnah at ang kanyang turo. Dahil doon tayo maililigtas, tatanggapin. Kasi sasabihin nga sa araw ng paghukom, sasabihin niya, Ya Allah, ummati. Ya Allah, mga ummah ko yan. I want them to enter paradise. Because the Prophet Muhammad will not enter paradise unless he will take with him his ummah. And then he will hear a voice from the angel. He said, Oh Muhammad, you don't know, nung ikaw ay namatay, anong ginawa ng mga ummah mo? So, ibig sabihin, pag ikaw, ummah ni Muhammad, gumawa ng mga bid'ah, pabago sa Islam, doon ka lugi. Dahil hindi ka tatanggapin ng Allah sa paraiso, dahil ikaw ay nagbago ng mga gawain. Mimbabago sa kapit, mimbabago sa simba. Kailangan, kung ano lang ang itinuro ni Muhammad, yun lang ang sundin mo. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikilala niya kung yung mga tao na hindi sila gumawa ng bid'ah. Ang sabi din ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana min qablikum al-ghulu'u fid din. Kung bakit nasira yung mga naunang kapanahunan ay dahil sila ay nagmalabis sa relihiyon, naggumawa ng mga pabago sa relihiyon. Si Muhammad nandyan na, kung anong turo niya sa sunnah, anong sinabi ng Quran, yun lang yun. Bakit ka mag-i-exceed? Gusto mong magpakitang gilas? Mas magaling ka kay Muhammad? No. Siya ang model, siya ang mentor.
So, malaki ang ginigay kay Muhammad. Alam yajid ka yatiman faawa? O Muhammad, ikaw, hindi ba ikaw ay galing sa ulila? Di ba? Naging ulila si Muhammad. Walang ina, walang ama. Namatay, ipinanganak na siya, pero ang kanyang ama ay patay na. Tapos ipinanganak siya, tapos si Halima ay nag-care sa kanya after mga 2 to 3 years. Then after that, si Amina. Then after Amina naman ay ang kanyang lolo na si lolo niya muna, si Abdul Muttalib. And then kanyang uncle. Ngayon, ikaw ay naging ulila o Muhammad, faawa, at ikaw ay inalagaan. Ibig sabihin, Muhammad, dumaan ka sa hirap, anuman ang pinagdadaan nyo sa hirap, pero ikaw ay iniligtas. Hindi ka ba ginawang propeta? Allahu Akbar. Hindi ba ikaw ay mananatili na hanggang magunaw ang mundo, ang pangalan mo ay binibigkas ng mga tao na ikaw ay si Muhammad? Hindi ganap ang Muslim na maging Muslim hanggat hindi siya nagsasabi na asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hindi magiging ganap ang Muslim na hindi magsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Pati sa adhan natin, nandyan si Muhammad alayhi salatu wasalam. So, ganun kamahal ng Allah si Propeta Muhammad. Wawajadaka dalan fahada. Ikaw, Muhammad, kayo, hindi ba kayo ay dati ay wala gabay sa Islam? Ang ibig sabihin dito, jahil. Oo, si Muhammad, lahat tayo, ipinanganak tayo. Wa akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lumabas kayo lahat sa tiyan ng sinapupunan ng inyong ina, wala kayong kaalam-alam. Dumating lang ang kaalaman ninyo dahil sa pagbigay ng Allah ng gabay at kaalaman sa inyo. Di ba? So, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Binigyan tayo ng gabay. Ang pinakagabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang Islam. Nag-adan na, di ba? Allahu Akbar. Mapunta na tayo sa masjid. Mujahid, sayang na oras mo. Gusto kong tapusin pero napahabad na tayo. Wawajadaka ailan fa'agna. O Muhammad, ikaw, hindi ka ba, ikaw rin ay galing sa hirap? Naging mahirap ka, Muhammad. Pero fa'agna at ginawa kang mayaman ng Allah. Ang fa'agna, ang ghina dito, al-ghina'u billah, al-imanu billah, wa huwal Islam. Sabi ng mga pantas, ang pagiging mayaman ni Muhammad ay yung kanyang pananampalataya sa Allah. At yun ang tunay na yaman. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayaman siya sa pananampalataya sa Allah. Kung gusto niya ang yaman sa mundo, ibibigay sa kanya ang isang kaharian, isang bundok na puros lahat ito ay mga ginto at mga pilak, tinalikuran niya. Kapangyarihan. Wa huwa akhtara abdan wan nabi. Ang kinuha niya ay maging alipin at maging propeta. Hindi niya hinangad ang mundo. So, ang sino mang magkaroon sa atin na may tunay na pagmamahal sa Allah, laging may connection sa Allah, siya ang pinakamayaman na tao dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. Mujahid, hindi ang mayaman kung sino maraming pera. Kotse, anak, bahay, lahat. Lahat yan maglalaho. Sino ang mayaman? Kung sino yung mayaman na malaki ang kanyang pananampalataya sa Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna imanan kamila. Fa'ammal yatima fala takhar. O Muhammad, o kayo, pag dumating sa inyo ang mga ulila, ulila ba yun? Yung mga, yung walang magulang? Orphan. Sa Tagalog, ano yung orphan? O di ba ulila? Tama, correct. Yung mga orphan, ulila, fala takhar. Wa fala takhar, ibig sabihin, wag silang talikuran o wag silang pakitunguan ng masama. Kaya ang sabi ng propeta, halikaman, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hawakan lang ang buhok, ang ulo ng isang ulila, isa itong uri ng pagsamba sa Allah na ito ay ibadah. Ang mga takhar, wa amma sa'ila fala tanhar, at ang sinumang mga humihingi sa inyo ay huwag silang abusuhin, na huwag silang insultuhin, na huwag kayong magsabi ng salita na masama. Okay, bakit ang sinabi dito ang mga ulila ay huwag niyo silang talikuran o dito naman ay tanhar? Ayon sa mga pantas, ang takhar, ito yung yad. Ang mga ulila, huwag silang sabuhatan ng kamay. Huwag silang pahirapan. Pero dito sa mga sail, yung mga naghihingi ng mga mahihirap, minsan nakikita mo, Marwa, nakikita mo, abuya, bigyan natin yun, naiyak-iyak ka pa, that's a good, that's a sign of faith. Ituloy mo yan, anak. Pero yung mga naghihingi, fala tanhar, huwag nyo silang pagsabihan na, o ano, nandito ka na naman, ihingi ka na naman, o yan, kunin mo. Binigay mo na, ininsulto mo pa, nasaktan mo pa ang puso niya, dapat hindi ka na nagbigay. Di ba?
Fala tanhar, huwag kang magsalita sa kanila ng mga masasaktan sila. Andila pag-iingatan ito. Ha? Lalong-lalo na yung mga nagbibigay ng mga waqawlun ma'rufun sadaqatun khairun min kalimatil adha. Ibig sabihin, ang salitang mas mabuti ay magbuti yun ng sadaka kaysa nagsalita ka o kaysa sa mga sadaka na nagbigay ka pero meron itong mga kasunod na mga, ano ba tawag dun sa Tagalog, yung mga sinasabi mo na sinusumbat mo sa kanya. Ang mabuting gawain, wag mo isumbat sa tao. Alhamdulillah. Last na, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Muhammad, at ang mga biyaya sa iyo ng Allah, the blessings of Allah to you, tell it to the people. Anong sabi dito? Yung ni'mah, anong ni'mah? Ano ang kaugnayan dito sa anong makikita nyo? Ano ang relation, kaugnayan sa yatim, doon sa ulila, at doon sa mga mahihirap na pobre, pagkatapos ay nandito na naman sa mga biyaya. Ano ang relation nun? Ang pagkakaugnay ng pagsabi doon ng Allah. Ha? To make the tafsir short, nagmamadali tayo. Una, dahil ikaw Muhammad, ang mga yatim o kayo na mga Muslim, may mga ulila, pakitunguhan sila ng mabuti. At kung sino rin ang mga nangangailangan sa inyo, mayroon ka, bigyan sila ng pera. Bigyan sila ng yaman na ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Kung sinong nagtatanong sa iyo ng kaalaman sa Islam, ibigay sa kanila kung anong alam mo. Huwag mo silang iligaw. Yung tama lang na alam mo na ito'y sigurado na tama na sinabi ng mga pantas, Quran, and based on the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasama dito ang kaalaman, kasama dito ang mga ni'ma, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anuman ang ni'ma dito, sabi ng mga pantas, ito yung Islam. Sino magtanong sa inyo ng Islam, sino nagtatanong sa inyo ng kaalaman, alam nyo yun, convey, ibigay ito sa kanila, ituro sa kanila, dahil ito ang tunay na yaman kaysa sa pera. Bakit? Dahil daw ang kaalaman, ang Islam na sadaka, pag naituro mo yun sa tao, gagawin niya, ituturo niya sa ibang tao, lahat magkakaroon ng gabay ang mga tao dahil ikaw lang sa turo at salita mo, kasama mo yun sa sadaqatun jariyah doon sa libingan mo. Samantala kung pera, ibigay mo sa isang tao, makain lang niya, wala na. Diba? Dito sa wa amma sa'ila falatan, may narinig ako rito na isa na napakaganda, si Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag siya ay namimigay, minsan hindi daw niya tinitignan yung binibigyan niya. O yan sa'yo. Bakit daw yun? Kasi para hindi na kung makita niya uli at hihiling, sasabihin niya, ano ka, di ba ikaw yung binigyan namin? Ihingi ka na naman? Patawarin tayo ng Allah. Kung yan ang nangyayari sa atin, may binigyan ka na, dumating na naman, sasabihin mo, di ba binigyan ka na? No, wag natin, yun ang ibig sabihin ng mga yun. Okay? At minsan si Aisha radhiyallahu anha, pag siya daw nagmimigay din, ibigay na niya, tapos sinasaraduan niya yung pintuan, tapos nagdudua yung mga tao sa kanya. Sabi niya, Aisha, nagdudua pa yung mga tao, bakit mo nagpipino? Sabi niya, kasi ayaw ko na sila ay purihin ako na salamat ya Aisha, o salamat sa mga bigay mo at magdua ka sa Allah. Tayo minsan magbigay pa tayo, oh bro, ustad, oh yan yung pera, magdua ka sa amin, yung anak ko makapas, yung mga nanay ko may sakit, makagaling siya. Astaghfirullah. Ibig sabihin mamimigay ka dahil may kondisyon, magbigay ka para sa Allah. Si Aisha ayaw niya yun. Ibig sabihin sa Quran, sa Islam, mamigay tayo para sa Allah. Innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Okay, magsabi ka jazakallahu khairan, tapos na yun. Pero hindi mo hangad na purihin ka, hindi mo hangad na may returns or whatever. Okay? Did I make myself clear? Alhamdulillah, marami pa akong gustong sabihin dito, patungkol dito sa Wadduha, mga kapatid. Pero oras na po, na-late na kami ni Mujahid sa masjid. Halika, punta na tayo. So, patuloy po tayo na sambahin ng Allah, gumawa ng kabutihan dito sa mundo, at panatilihin tayo na sana ay laging gabayan ng Islam, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at ang ating mga pamilya. At alhamdulillah mga kapatid, sa mga puntong ito, hinihiling natin sa Allah na ang tanging legacy na maiiwan natin sa ating mga anak ay ang sinasabing kaalaman at magandang magandang pag-uugali at ang tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli po inshallah sa susunod na linggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.